Meron po tayong isang napakabigat na mensahe na lumabas para sa ating lahat bilang mga XRP holders. Meron po kasing isang kilalang enthusiast at saka digital asset investor ang naglabas ng isang perspektibo o pananaw na siguradong magpapatayo po ng ating balahibo. Alam nyo ba na ayon daw sa data, nasa 0.22% hanggang 0.30% pa lang ng buong populasyon ng mundo ang may hawak kay XRP? Isipin po ninyo yan mga kripto. Halos wala pa tayong 1%. Sinasabi ng marami na huli na daw ang lahat. Wala nang galaw sa XRP. Pero ang totoo, ang mundo ay wala pang kamalay-malay sa tunay na papel na ginagampanan ng XRP sa loob ng Ripple ecosystem. Lalo na ngayong buhay na po ang RLUSD. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang interview dito ni Jack McDonald, ang SVP ng stablecoins sa Ripple, sa CoinDesk Live. Dito po niya kasi binasag ang lahat ng maling akala tungkol sa RLUSD at kung bakit si XRP ay mananatiling essential o hindi po mapapalitan kahit gaano pa karami ang stablecoins na ilabas ng Ripple. At ayan, simulan po natin ang tungkol sa native gas at ang papel ng RLUSD. Sa interview po na naganap sa CoinDesk Live ay naging prangka po itong si Jack McDonald. Yan po siya. Naging prangka po siya tungkol sa kung paano ba talaga gumagana ang XRP Ledger o XRPL. Maraming tao sa labas ng digital asset industry ang nalilito. Akala nila kapag may RLUSD na ay wala nang silbi sa XRP. Pero ayon po kay McDonald, itong sa XRP ang nagsisilbing native gas token. Ayan. XRP serves as the native gas token for the network and supports transactions connected to RLUSD activity on the ledger. Ayan, nagsisilbing native gas token ng buong network. Ibig pong sabihin, bawat transaction na may kaugnayan po sa RLUSD sa loob ng ledger ay nangangailangan ng XRP sa background para mag-function. Sa aking opinion ay dito po natin makikita ang talino ng architecture ng Ripple. Isipin po ninyo itong mga kakripto. Ang RLUSD ay parang sasakyan na gagamitin ng mga bangko at institution dahil gusto nila ng stability o yung hindi po nagbabago ang presyo. Pero sa XRP naman, ang nagsisilbing petrolyo. Kahit gaano kaganda ang sasakyan mo, hindi ito aandar kung wala itong krodo. Sa bawat paglipat ng RLUSD, may maliit na bahagi na XRP ang sinusunog o ginagamit bilang fee. Ibig pong sabihin nito, habang lumalaki po ang adoption ng RLUSD, lalong tumitindi ang demand para sa XRP background. Hindi po nakikita ng mga ordinaryong tao ito dahil invisible ang proseso sa mga applications. Pero sa loob po ng engine ng XRPL, XRP ang nagpapatakbo ng lahat. Kaya masasabi ko po rito ay ang RLUSD ay hindi po replacement kay XRP, kundi ito ang onboarding tool para sa mga institution na takot sa volatility. At dahil bawat kilos nila ay nangangailangan po ng XRP, tayo na mga holders ay nasa position na mag-benefit sa volume na idadala ng RLUSD. Ito po ang symbiotic relationship na hindi po naiintindihan ng 99.7% ng populasyon ng mundo. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol kay XRP bilang collateral at saka lending component.
Yan, ang sabi dito ay the Ripple executive noted that XRP is currently being used as collateral in some applications built on the XRP ledger. He added that several Ripple's payment clients still choose XRP for transaction settlement because of its speed, low cost, and operational reliability. Yan, ang isa pang malaking revelasyon mula kay Jack McDonald ay ang paggamit po kay XRP bilang collateral. Sinabi niya na sa kasalukuyan, ginagamit na po si XRP sa mga lending protocols bilang collateralization sa iba't ibang applications na binuo sa XRP ledger. Hindi na lang ito basta pambayad o pambili. Ito po ay isang financial asset na may deep utility sa loob ng decentralized finance or DeFi. At sa aking opinyon ay napakalaking balita po nito para sa utility ni XRP. Kapag sinabi po nating collateral, ibig sabihin ay may value na kinikilala ang mga smart contracts at institution kay XRP para gamitin itong garantiya sa mga pautang o iba pang mga financial transactions. Noong unang panahon, ginto lamang po ang ginagamit na ganito o kaya ay mga property. Ngayon sa XRP ay nasa hanay na ng mga asset na pwedeng ilak para makakuha ng liquidity. Ngayon ay bakit po ba ito mahalaga? Mahalaga po ito mga ka-crypto dahil sa XRP ay ginagamit na collateral. Ibig sabihin ay nilalak po ang supply. Kapag mas maraming XRP ang nakalak sa mga lending protocols, mas kumakaunti po ang XRP na available sa mga exchanges para ibenta. At ayon po sa batas ng supply and demand, kapag kakaunti po ang supply pero mataas ang demand dahil sa RLUSD transactions, ano ang mangyayari? Alam nyo na ang sagot dyan. Ang masasabi ko po ay nagsisimula pa lang tayong makakita ng tunay na lock-up phase ng XRP supply. Ang mga investors na nakakaunawa po nito ay hindi po basta-basta nagbebenta dahil alam nilang ang bawat XRP na hawak nila ay may yield potential sa hinaharap bilang collateral. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang bridge currency na hindi po mapapalitan. Yan, ipinaalala rin ni McDonald ang kasaysayan ng XRP bilang isang bridge currency. Dinisenyo ito para maging tulay sa pagitan po ng magkakaibang financial systems. Yan, bilang halimbawa ay sabihin po natin ay mula sa ating Philippine peso currency patungong US dollar na hindi na po kailangang dumaan sa mabagal at mahal na SWIFT system. Sinabi niya na kahit may RLUSD na, maraming payment clients pa rin ang pinipili sa XRP para sa transaction settlement dahil po sa bilis nito. Mababang cost at higit po sa lahat ay ang operational reliability nito sa loob ng maraming taon. Sa aking opinyon ay marami pong nagtatanong, bakit pa gagamit ng XRP kung may stablecoin na? Ang sagot po dyan ay simple lamang mga ka-crypto. Yan po ay dahil sa liquidity. Ang stablecoin ay nakatali po sa isang fiat currency gaya ng dollar. Pero sa XRP ay universal. Sa aspeto po ng cross-border payments, minsan ay mas efficient pa rin ang direktang paggamit kay XRP lalo na sa mga corridors o mga bansa na walang sapat na dollar liquidity. Kaya masasabi ko po rito ay tungkol po sa freedom of choice. Binibigyan po ng Ripple ang kanilang mga clients ng option. Nagtatanong po silang gusto nyo ba ng stablecoin settlement o XRP settlement? Ang katotohanan na marami pa ring clients ang pumipili kay XRP ay patunay na ang efficiency ng XRP ay mahirap pong tapatan. Dito po sa mundo ng finance, time is money. Kung si XRP ay mas mabilis at mas mura kaysa sa pag-convert ng stable coins sa iba't ibang currencies,
Si XRP po ang laging mananalo sa huli. Hindi po ito XRP laban sa RLUSD, kundi ito po ay XRP at RLUSD working together. Yan, or nagtutulungan po sila para sakupin ang global payments industry. Kaya ang bridge currency role na XRP ay ang kanyang original sin o ang kanyang core purpose na hindi kailanman mawawala. Pag-usapan naman po natin ang karanasan ng Ripple sa USDC at ang pagsilang ng RLUSD. Yan, ibinahagi rin ni McDonald na bago pa i-launch ang RLUSD, ang Ripple ay isa na sa top 5 minters ng USDC sa pamamagitan ng kanilang payments businesses. Dahil po sa karanasang ito, napagtanto nila na mas mainam kung mayroon po silang sariling stablecoin na direktang integrated sa kanilang payment infrastructure. Ito ang naging mitsa ng pagbuo ng RLUSD para mas kontrolado at mas mabilis po na serbisyo para sa kanilang mga kliyente. Sa aking opinyon, isipin po natin ang implikasyon nito. Kung ang Ripple ay nakagawa ng bilyong-bilyong dollar volume gamit po ang USDC, isipin po natin kung gaano kalaki ang volume na dadaloy sa RLUSD, ngayon sila na ang may-ari nito. At balik po tayo sa ating main point. Bawat sintimo ng volume na dadaan sa RLUSD ay mangangailangan po ng XRP para sa gas fees at network security sa XRPL. Ito po ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga top investors na can't wait until the rest of them find out. Ang rest of them na tinutukoy po dito ay ang 99.7% ng mga tao na hindi pa nakakaunawa sa ugnayan ng Ripple, RLUSD at saka XRP. Para sa kanila, ang Ripple po ay isang kumpanya lang na may kaso sa SEC. Pero para po sa atin na nagbabantay, ang Ripple ay bumubuo po ng isang global liquidity engine. Kaya masasabi ko po ay kapag nalaman na ng malalaking institution at ng publiko na ang bawat RLUSD transaction ay fuel o gasolina para sa demand ng XRP, magkakaroon po ng mud rush para makakuha ng kahit maliit na bahagi ng XRP. Ngayon habang nasa 0.30% pa lamang tayo po ang mga early adopters na may hawak ng susi sa pintuan na hindi pa nakikita ng iba. Pag-usapan naman po natin ang 0.30% ownership at ang potential growth. Ayan, around 0.22% to 0.30%. Ang post po ni digital investor dito ay nagbigay diin sa napaka-babang ownership level ni XRP sa buong mundo. Sa 8 bilyong tao ang makita na wala pang 1% ang nakakaalam at may hawak nito ay isang indikasyon po ng massive undervaluation. Habang lumalawak po ang awareness sa papel ng XRP sa loob ng stablecoin operations ni Ripple, inaasahan po ang matinding pagtaas ng adoption. Sa aking opinyon, maraming tao ang naiinip dahil ang presyo ng XRP ay tila hindi po gumagalaw kumpara sa ibang mga coins. Pero kailangan po nating tingnan ang big picture. Ang 0.30% ownership ay hindi po isang kahinaan. Ito po ay isang giant opportunity. Isipin po ninyo mga ka-crypto kung tumaas lang ito sa 1% o 2%. Paano pa kaya kung maging 5% o 10% ang global ownership kapag ang mga bangko ay nagsimula ng gumamit ng XRPL ng harapan? Ngayon, ang masasabi ko po rito ay tungkol po ito sa information asymmetry. May alam tayo na hindi pa alam ng nakakarami. Alam natin na si XRP ay hindi lang speculative asset. Ito po ay isang utility giant.
Kapag ang rest of the world ay nagising na at nakita na si XRP ay kailangan para sa bawat transaction ng RLUSD, ang 0.30% na ownership ay mabilis po naakyat. At dahil ang supply ng XRP ay fix o limitado, ang bawat bagong investor na papasok ay magtutulak sa presyo paitaas. Kaya wag po tayong tumingin lang sa chart ng isang araw. Tumingin po tayo sa roadmap ng utility. Ang finding out phase ay malapit na at maswerte po tayo dahil found out na natin ito bago pa maging huli ang lahat. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa flexibility at ang institutional choice. Ayan. Ayon po kay McDonald, ang layunin po ng Ripple ay bigyan ang kanilang customers ng flexibility. Ayan. Sabi dito, according to McDonald, Ripple wants to give payment customers the flexibility to choose between stablecoin-based settlement and XRP-based transfers. He explained that some institutions may prefer stablecoins while others continue to rely on XRP for cross-border payments and liquidity movements. Yan. Layunin daw po ng Ripple na bigyan ang kanilang customers ng flexibility. Ayon po yan kay McDonald. Ayaw nilang limitahan ang mga institution sa isang tool lamang. May mga bangko na mas komportable sa stablecoins dahil po sa regulasyon at may mga payment providers na mas gusto naman ang bilis at liquidity ng XRP. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng parehong options, sinusiguro po ni Ripple na lahat ng kalsada sa global payments ay dadaan sa kanila at sa XRP ledger. Ngayon sa aking opinion, ang flexibility na ito ang siyang ultimate strategy para sa mass adoption. Isipin po ninyo mga crypto ang isang mall na tumatanggap lang ng cash. Maraming customers ang mawawala. Pero kung ang mall na yan ay tumatanggap ng cash, credit card, GCash at saka crypto, lahat po ng customers ay makakabili. Ganyan ang ginagawa ng Ripple sa RLUSD at saka XRP. Kaya masasabi ko po ang mga institution ay parang mga malalaking barko. Mabagal po silang lumiko. Pero kapag nakita nilang may isang platform na nagbibigay po sa kanila ng lahat ng kailangan nila para sa international transfers nang hindi na kailangang lumipat ng network, doon na po sila mamimili. At dahil ang parking fee at highway toll sa platform na yan ay binabayaran gamit si XRP, ang long-term value na XRP ay garantisado. Ang flexibility na ito ang hihila sa natitirang 99.7% ng populasyon patungo sa ating ecosystem. Ang mga top investors ay nakangiti na po ngayon dahil nakikita nila ang endgame sa XRP bilang sentro ng global financial movement. At ayan sa kabuuan. Ang mensahe po dito ni Jack McDonald at ang obserbasyon ni digital asset investor ay isa lamang po ang itinuturo. Si XRP ay nananatiling sentro ng lahat ng ginagawa ni Ripple. Mula po sa pagiging native gas ng XRPL hanggang sa pagiging collateral sa DeFi at ang papel nito bilang pinakamabilis na bridge currency. Ang utility po nito ay hindi po mapapantayan ng kahit anong stablecoin. Kasama na po ang RLUSD. Kaya mga ka-crypto, wag po kayong malito sa ingay ng market. Ang RLUSD ay hindi po kalaban ng XRP. Ito po ay ang partner in crime na magdadala ng bilyong-bilyong dolyar na volume sa ating network. Sa ngayon habang 0.30% pa lang ng mundo ang nakakalam, ito po ang panahon para maging matatag at mapanuri. Kapag ang rest of the world ay nalaman na ang katotohanan ito, ang may nakahawak, yan, ang mga nakahawak na ng XRP, ang siyang magsasabi ng I told you so.
Kaya manatili po tayong disiplinado, patuloy na mag-aral, at lagi po nating tandaan, ang utility ang magpapanalo sa atin sa huli. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.